How dare you, you lowly servant, ruin the dress of a chairman's wife. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngayon din, sa gitna ng reunion, mas mapula pa sa milyon-milyong pisong alak ang namamagang pisngi ng aking biyenan. Habang nanginginig sa takot ang aking ina, muling itinaas ng babae ang kanyang kamay. Sa sandaling ibaba mo ang kamay na yan, mababali ang pulsuhan mo. Ang mayabang na asawa ng isang biglang yamang negosyante na naniniwalang nabibili ng pera ang lahat, maging ang karapatang manakit ng tao. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa loob ng pitaka ng manugang na kanyang hinahamak, ay naroon ang ID ng isang special prosecutor na kayang yumanig sa buong Pilipinas. Ang araw kung kailan ang Marangyang Party Hall ay biglang naging isang impyerno ng mga sigaw at panaghoy. Gaano kalupit ang naging kabayaran sa pagsampal sa pisngi ng isang biyenan? Bago tayo magsimula, malaking tulong sa aming channel ang libreng pag-subscribe, pag-like at pag-activate ng notification bell. Mag-iwan ng komento kung saan ka man nakikinig ngayon. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Sa puso ng Bonifacio Global City, kumikinang na parang ibang mundo ang lobby ng Grand Maharlika Hotel sa ilalim ng mga mararangyang ilaw. Ang sahig na gawa sa pinakamataas na uri ng marmol ay makinang na parang salamin, at sa gitna ng mga taong abala at bihis na bihis, isang luma at kinakalawang na owner-type jeep ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Bumukas ang pinto sa passenger side at maingat na ibinaba ng bida sa araw na ito, si Corazon Santos, ang kanyang mga paa. Inayos niya ang laylayan ng kanyang kupas na kulay abong bestida, ngunit ang tela na may bakas ng panahon ay tila nagpapakita ng kanyang kahirapan. Bumaba mula sa driver seat ang kanyang anak na si Marco at may matipunong ngiti na lumapit sa kanyang inang si Corazon at inakbayan ito. May isinuksok si Marco sa bulsa ng kanyang ina. "Nay, hindi po ito ballpen. Voice recorder po ito. Siguraduhin ninyong dala ninyo. Kung sakaling may mangmaliit sa inyo o may magsabi ng masama sa reunion, huwag po kayong mag-atubiling pindutin itong button. Okay po?" Mahigpit na hinawakan ni Corazon ang kamay ng anak. "Naku, anak, kung ano-ano pa ang iniisip mo. Makikipagkita lang naman ako sa mga kaibigan ko at kakain. Anong masama ang mangyayari? Huwag ka nang mag-alala at magtrabaho ka na." Pakisabi kay Eliana, "Salamat ha." Tiningnan ni Marco ang kanyang ina na may pag-aalala habang inaayos ang suot nito. Sabi po ni Eliana, "Huwag daw po kayong magpapatinag at mag-enjoy kayo ng may kumpiyansa. Tawagan ninyo po ako agad kapag may nangyari." "Sige po, aalis na ako." Matagal na pinanood ni Corazon ang papalayong jeep ng anak bago huminga ng malalim at pumasok sa umiikot na pinto ng hotel. Ngunit pagtapak pa lang niya sa pasukan ng function hall, hindi niya maiwasang mapayuko. Ang kanyang mga kabatch ay pawang nakasuot ng kumikinang na alahas, may bitbit na mga signature bag at abala sa pagpupuri sa damit ng isa't isa. Sa gitna ng karangyaang iyon, tila nahihiya si Corazon sa kanyang lumang sapatos, kaya't umiwas siya sa tingin ng mga tao at naglakad patungo sa isang mesa sa sulok. Noon nangyari ito, si Victoria de Villa na nasa gitna ng hall at tumatawa ng malakas habang napapaligiran ng mga tao ay parang agilang natanaw si Corazon at biglang nagbago ang itsura. Si Victoria ay nababalutan ng mga damit na may logo ng mga sikat na brand at bawat daliri niya ay may suot na malalaking singsing habang palapit ito ng may pagmamataas. Ang kanyang mukha ay banat na banat dahil sa sobrang dami ng cosmetic procedures. Sa isang eksaheradong boses, sumigaw si Victoria, "Aba, sino itong nakikita ko? Hindi ba't si Corazon Santos ito, yung walang dating noong high school tayo? At ano yung suot mo? Akala ko pa naman isa sa mga waitress ng hotel ang napaupo sa pwesto natin." Ang mga kabatch sa paligid ay nagtawanan, na tila sumasang-ayon sa sinabi ni Victoria. Namula ang mukha ni Corazon at gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa.
Nang akmang tatayo si Corazon habang pilit nang umingiti, mariing pinigilan ni Victoria ang kanyang balikat para paupuin siyang muli. Tinapik-tapik ni Victoria ang kwelyo ng bestida ni Corazon gamit ang kanyang daliri. "Naku, saang baul mo naman hinugot itong damit mo? Tingnan mo't himulmol na. Nabalitaan kong nagpa-part-time ka bilang labandera simula nang mamatay ang asawa mo. Mukhang totoo nga. May pera ka bang pambayad sa ambagan ng reunion? Kung wala, ako na ang bahala." Sumagot si Corazon na may nanginginig na boses habang nakayuko. "Vicky, sobra ka namang magsalita. Nagbayad ako ng ambag para makapunta rito. Gusto ko lang makita ang mga kaibigan natin pagkatapos ng matagal na panahon, kaya sana huwag kang ganyan." Sa mahinang pagtutol ni Corazon, kumunot ang noo ni Victoria. Para kay Victoria, na itinuturing ang sarili bilang reyna ng lugar, isang malaking insulto na sagutin siya ng isang hamak na labandera. Sakto namang lumapit ang isang waiter at nagsimulang magsalin ng pulang alak sa baso ni Victoria. Upang ipagmayabang ang kanyang yaman sa mga kabatch, itinaas ni Victoria ang baso ng alak at eksaheradong gumalaw-galaw habang tumatawa. "Naku, alam niyo ba, galing kami ng asawa ko sa Europe at yung binili kong diamante doon, grabe." Sa sandaling iyon, aksidenteng nasagi ng siko ni Victoria ang braso ng waiter. Ang umaapaw na alak ay tumapon sa kanyang puting damit. Sa biglaang pangyayari, tumahimik ang buong function hall. Sumigaw si Victoria nang makita ang mantsa sa kanyang damit. "Anong nangyari? Ang damit ko! Ang damit ko!" Nang akmang aabutan ng waiter ng tissue, marahas na tinabig ni Victoria ang kamay nito at pinandilatan siya ng mata. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Corazon na nakaupo sa tabi niya. Walang ginawa si Corazon, ngunit natakot siya sa nanlilisik na mata ni Victoria at napaatras. Itinuro ni Victoria si Corazon at sumigaw ng malakas. "Hoy, Corazon Santos! Sinadya mo to, no? Inggit ka dahil nagyayabang ako sa yaman ko kaya tinulak mo ko, tama?" Itinaas ni Corazon ang dalawang kamay at nagmamadaling sumagot. "Hindi, nakaupo lang ako rito. Ikaw ang kumilos-kilos kaya natapon yan. Bakit ka naninisi ng ibang tao?" Ngunit ayaw makinig ni Victoria sa sinasabi ni Corazon. Dahil ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali na pagdesisyonan niyang gawing biktima ang kahabag-habag na si Corazon. Ang mga kabatch naman ay walang magawa kundi manood dahil takot sila kay Victoria. Lumapit si Victoria na tila sasakalin si Corazon at sumigaw, "Sino ka para sumagot-sagot? How dare you, you lowly servant, ruin the dress of a chairman's wife? Galing pa itong Italy at binili sa isang sikat na designer. Kahit buong buhay kang magtrabaho, hindi mo ito mababayaran. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Bayaran mo ang damit ko." Umiiyak na sumagot si Corazon dahil sa sama ng loob. "Bakit ako hihingi ng tawad? Wala akong ginawang masama. Porket mayaman ka, pwede mo nang tapak-tapakan ng mga tao? Sobra ka na talaga." Sa sagot ni Corazon, nawala sa sarili si Victoria at biglang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kabatch, buong lakas niyang isinampal ito sa pisngi ni Corazon. Pak! Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog sa malawak na function hall. Napapiksi ang ulo ni Corazon at napaupo siya sa sahig. Isang malinaw na pulang marka ng kamay ang naiwan sa kanyang pisngi at dumugo ang kanyang labi. Dahil sa gulat at kahihiyan, nanginginig na lang si Corazon at hindi makapagsalita. Hindi pa rin nasiyahan. Muling itinaas ni Victoria ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Corazon na nakahandusay sa sahig at nagbitiw ng masasakit na salita. "Wala kang lugar dito. Bakit ka nanlilisik ng mata? Anong klaseng pagpapalaki ba ang natanggap mo? Lumalabas talaga ang pagiging walang pinag-aralan mo. Kailangan mo pa yata ng isa para matauhan." Habang papalapit na muli ang palad ni Victoria sa mukha ni Corazon, biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pinto ng function hall na may malakas na tunog. Napalingon ang lahat sa pinto.
Isang babaeng nakasuot ng itim na business suit ang dahan-dahang pumasok. Wala siyang makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang mabangis na hayop. Siya, si Attorney Eliana Reyes. Naghihintay si Eliana sa lobby nang marinig niya ang sigawan at ang pamilyar na boses ng kanyang biyenan mula sa nakaawang na pinto, kaya't agad siyang pumasok. Nang makita niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa sahig habang hawak ang pisngi at si Victoria na nakataas ang kamay sa itaas nito, nag-apoy ang mga mata ni Eliana. Sa halip na tulungan ang kanyang biyenan, mabilis siyang lumapit at hinarangan si Victoria. Bago pa man mamalayan ni Victoria ang presensya ni Eliana, parang kidlat na sinunggaban ni Eliana ang pulsuhan ni Victoria. At walang pag-aalinlangan, binali niya ito patalikod. Sumigaw si Victoria sa sakit. "Aray! Ano ba? Bitiwan mo ako! Mababali ang braso ko!" Hindi pinansin ni Eliana ang sigaw ni Victoria at lalo pang diniinan ang hawak sa pulsuhan nito, itinutulak siya pababa. Hindi na kinaya ni Victoria ang sakit at napaluhod siya. Ang mga kabatch ay nanonood lang, hindi makasigaw dahil sa gulat. Tumingala si Victoria kay Eliana at sumigaw, "Sino ka? Sino ka para manggulo sa party namin? Bitiwan mo ako." "Security, tawagin ang security. Hilain ninyo ang babaeng to palabas." Sinubukan ni Victoria na sabunutan si Eliana gamit ang kabilang kamay, ngunit madaling umiwas si Eliana at itinulak si Victoria sa sahig. Bumagsak si Victoria na nakaupo at tiningnan ng masama si Eliana habang inaayos ang kanyang nagulong buhok. Kinuha ni Eliana ang kanyang leather na pitaka, binuksan ito at idinikit sa mukha ni Victoria. Malinaw na nakasulat ang sagisag ng Office of the Ombudsman at ang mga salitang Special Prosecutor Eliana Reyes. Sa isang malamig ngunit malinaw na boses, nagsalita si Eliana. "Ako, si Special Prosecutor Eliana Reyes ng Office of the Ombudsman. Ang babaeng sinaktan mo ay ang aking ina at pamilya ng isang tagapagpatupad ng batas ng bansang ito. Sige, itaas mo ulit yang kamay mo. Sa susunod, hindi lang pulsuhan ang mababali sa'yo." Napuno ng katahimikan ang buong lugar. Ang mga kabatch ay napaatras, nanlaki ang mga mata sa salitang Special Prosecutor. Ngunit si Victoria, matapos magulat sandali sa ID, ay biglang humalakhak na parang hindi makapaniwala. Sa kanyang isipan, imposible na ang isang batang babae, lalo na't manugang ng isang labandera, ay maging isang special prosecutor. Tumayo si Victoria mula sa sahig na may mapanuyang ngiti. "Ano? Special prosecutor? Ha? Nakakatawa ka. Saan mo pinagawa yung peking ID mo? Ang mga manloloko ngayon ang lakas ng loob. Manugang ka raw ni Corazon, ang biyenan, labandera, tapos ang manugang prosecutor. Gumagawa ka ng nobela. Kung ikaw ay special prosecutor, ako na ang first lady." Itinuring ni Victoria si Eliana na isang manloloko at lalo pang naging mayabang. Kinuha pa niya ang kanyang cellphone at nagpanggap na tumatawag sa pulis para asarin si Eliana. "Tatawag ako ng pulis ngayon din. Usurpation of authority at physical assault. Makukulong ka ngayon. How dare you lay a hand on a chairman's wife? Alam mo ba kung sino ako?" Napangiti na lang si Eliana sa taong hindi niya makausap ng maayos. Napagtanto niyang walang saysay ang pakikipag-usap, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang speed dial number 1. Agad na sinagot ang tawag. Tumingin si Eliana kay Victoria nang may matalas na tingin. Malamig na nag-utos si Eliana sa telepono. "Chief, si Eliana to. Magpadala ka ng mga tauhan dito sa Grand Maharlika Hotel Function Hall ngayon din. May isang suspect dito na nanggugulo, guilty of obstruction of justice at physical assault. Dalhin ninyo rito at pusasan. Naintindihan mo?" Ibinaba ni Eliana ang telepono at ngumiti ng malamig habang nakatingin kay Victoria. Nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Victoria at isang masamang pangitain ang dumaan sa kanyang isipan. Ngunit huli na ang lahat.
ang sinampal na biyenan at ang manugang na humugot na ng espada ng paghihiganti. Nagsimula na ang isang magulong digmaan. Bumukas ng malakas ang automatic doors ng lobby ng Grand Maharlika Hotel. Mahigit 10 pulis na nakauniforme ang sabay-sabay na pumasok. Sa unahan nila, ang hepe ng pulisya ng presinto ay tumatakbo habang pinagpapawisan. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin na tabingi na ang kanyang sombrero. Ang loob ng function hall ay naging magulo sa pagdating ng mga pulis. Ang mga kabatch ni Victoria ay napaatras sa sulok dahil sa takot, habang si Victoria na nakaupo sa sahig ay biglang nagliwanag ang mukha nang makita ang mga pulis. Kumaway si Victoria sa hepe ng pulisya at sumigaw ng malakas. "Chief, dito po, dito! Bakit ngayon lang kayo dumating? Ang laki-laki ng buwis na binabayaran ko. Hulihin ninyo ang babaeng yan. Nakita ninyo, binabali niya ang braso ko." Buong akala ni Victoria ay dumating ang hepe para iligtas siya. Inayos niya ang kanyang buhok at ngumiti nang mapanlait kay Eliana. Ngunit hindi man lang tiningnan ng hepe si Victoria. Dumiretso siya kay Eliana, tumayo ng tuwid at sumaludo. Humihingal na sumigaw ang hepe, "Ma'am, Chief of Police, Pedro Cruz, reporting as per your summons. Special Prosecutor, pasensya na po at na-late. Nakadeploy na po ang mga tauhan." Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng hepe sa buong function hall. Biglang nanigas ang ngiti sa labi ni Victoria. Ang mga kabatch ay napanganga habang pabalik-balik na tinitingnan si Eliana at ang hepe. Si Corazon naman ay napakurap lang, nagulat sa kapangyarihan ng kanyang manugang. Tiningnan lang ni Eliana ang saludo ng hepe. Habang nakatingin sa hepe, mahinang nagsalita si Eliana, "Chief, mukhang napakapabaya ng pamamahala ninyo sa inyong nasasakupan." Sa gitna ng araw, sa isang hotel function hall, may nangyayaring pananakit at ang biktima ay nanginginig sa takot habang ang salarin ay walang bahid ng pagsisisi. Kunin ninyo agad ang CCTV footage at lahat ng testimonya ng mga saksi. Walang dapat makaligtas. Pinunasan ng hepe ang kanyang pawis at sumagot, "Yes, ma'am. Gagawin ko po agad." "Ang babae po ba doon ang salarin?" Nang ituro ng hepe si Victoria, lumapit ang 2 pulis para hulihin siya. Ngunit si Victoria ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Sa kanyang isipan, ang isang manugang ng labandera at ang isang special prosecutor ay 2 bagay na hindi maaaring magsama. Tinabig ni Victoria ang braso ng pulis at sumigaw, "Bitiwan ninyo ako! Nababaliw na ba kayo? Alam ninyo ba kung sino ako? Hoy, Hepe Cruz, nabayaran ka ba? Kayo, paniwala kayo na yang bata na yan ay isang special prosecutor. Halata namang kabit lang yan ng isang mataas na opisyal. Isang manloloko na nagpapanggap na opisyal ng gobyerno." Namutla ang mukha ng hepe sa mga sinabi ni Victoria. Ang tawagin ang isang kasalukuyang special prosecutor na kabit ay isang bagay na gagawin lang ng isang taong wala sa katinuan. Napangiti na lang si Eliana. Lumapit siya kay Victoria. "Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng batas kung gaano kabigat ang kasalanan ng iyong kamangmangan. Chief, ano pang hinihintay ninyo? Idagdag ninyo ang obstruction of justice at grave slander. Arestuhin ninyo siya." Nang akmang poposasan na si Victoria, humiga siya sa sahig at nagpagulong-gulong. Sa huli, binuhat siya ng mga babaeng pulis na parang palaka palabas. Hanggang sa paglabas niya ng function hall, sumisigaw pa rin si Victoria, "Tingnan ninyo, tatawagan ko ang asawa ko. Sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa serbisyo, hindi ko kayo palalampasin." Nang matapos ang gulo, lumapit si Eliana kay Corazon na nakatulala. Namasa ang mga mata ni Eliana nang makita ang namamagang pisngi ng kanyang biyenan. Tinanggal niya ang kanyang scarf at itinali ito sa leeg ni Corazon. "Inay, nagulat po ba kayo? Okay na po ang lahat. Pasensya na po at nahuli ako. Punta po muna tayo sa ospital." Hinawakan ni Corazon ang damit ng kanyang manugang. "Eliana anak,
Baka mapahamak ka dahil sa akin. Ang asawa ng babaeng yun ay napakayaman daw. Kahit prosecutor ka pa, paano kung may gawin siya sa'yo? Inakbayan ni Eliana si Corazon at matatag na sumagot, Inay, hindi po kailanman magiging mas mataas ang pera sa batas. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat. Hindi po ako ganoon kahina tulad ng iniisip ninyo. Pinakalma ni Eliana si Corazon at dinala ito sa ospital. Ngunit ang walang isip na paghamon ni Victoria ay hindi pa natatapos doon. Sa interrogation room ng istasyon ng pulis, agad na tinawagan ni Victoria ang kanyang asawang si Don Ricardo de Villa nang makuha ang kanyang cellphone. Hindi niya sinabi ang kanyang pagkakamali at binaluktot ang kwento. Umiiyak na nagsalita si Victoria, Mahal, hindi ko na kaya to. Sa reunion kanina, dinala ni Corazon yung labandera, ang manugang niya. Tapos yung batang yon, nagpanggap na special prosecutor, binali ang braso ko at sinaktan ako. Yung hepe ng pulis, mukhang nabayaran niya, pinusasan pa ako. Mula sa kabilang linya, narinig ang malakas na pagmumura ni Don Ricardo. Ang kanyang asawa, sinaktan ng isang manugang ng labandera, isang malaking dagok sa kanyang igo. Hindi na niya inalam ang buong kwento at agad na nag-utos ng paghihiganti. Sinong walang hiya ang gumalaw sa asawa ko? Special prosecutor, kalokohan. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa kanila kung sino ako. Ipapawasak ko ang bahay nila ngayon din. Nang hapong iyon, sa harap ng maliit na construction office ni Marco Santos, dalawang itim na van ang huminto. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga malalaking lalaki na may dalang mga tubo at 2x2. Si Marco, na nasa loob at tumitingin ng blueprint, ay napatingin sa labas nang marinig ang ingay. Ngunit bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, binasag ang salamin ng pinto. Pumasok ang mga goons at sinimulan wasakin ang lahat ng gamit. Itinumba ang mga mesa at ibinato ang mga computer monitor sa sahig. Sinubukan silang pigilan ni Marco, ngunit wala siyang nagawa. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa opisina ko? Tatawag ako ng pulis. Sinunggaban ng leader ng mga goons ang kwelyo ni Marco at tinulak siya. Sige, tumawag ka. Pinapunta kami rito ng boss namin. Masyadong madaldal ang nanay mo kaya kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung gusto mo pang magnegosyo, matuto kang yumuko. Matapos wasakin ang opisina, umalis ang mga goons. Naiwan si Marco na nakaupo sa gitna ng mga basag na salamin, hawak ang kanyang dumudugong braso. Ngunit simula pa lang ito. Pag-uwi ni Corazon mula sa ospital, halos himatayin siya sa nakita. Ang kanilang gate ay puno ng pulang spray paint na may mga salitang mag-ingat, kasagabi, papatayin ka namin. Sa harap ng pinto, may isang kahon ng delivery. Mula sa kahon ay may umaalingasaw na mabahong amoy. Napaupo si Corazon at napaiyak. Diyos ko, anong nangyayari? Paano kami mabubuhay sa takot? Pagdating ni Eliana galing trabaho, nadatnan niya ang bahay na puno ng takot. Ang mga litrato ng wasak na opisina ng kanyang asawa, ang pulang pintura sa gate at ang kanyang biyenan na nanginginig sa takot sa ilalim ng kumot. Nang makita ang lahat ng ito, naging napakalamig ng ekspresyon ni Eliana. Hindi na niya kayang ngumiti sa harap ng kanyang biyenan. Tahimik siyang pumasok sa kanyang study at nilock ang pinto. Habang pinipihit ang kombinasyon ng safe na nakatago sa likod ng bookshelf, nanginginig sa galit ang kanyang mga daliri. Click! Bumukas ang pinto ng safe. Mula sa pinakaloob, kinuha ni Eliana ang isang lumang brown envelope. Sa labas, nakasulat, D.E. Villa Construction, Don Ricardo de Villa, Preliminary Investigation. Ito ang kaso na kanyang sinimulan noong siya ay isang junior prosecutor pa lamang, ngunit napilitan siyang itigil dahil sa pressure mula sa itaas. Habang pinupunasan ang alikabok sa sobre, kumislap ang kanyang mga mata. Ibinagsak ni Eliana ang sobre sa mesa at bumulong sa sarili. Gusto ninyo itong daanin sa batas, pero pinili ninyo ang paraan ng mga siga. Sige, dudurugin ko kayo gamit ang batas na pinakakinatatakutan ninyo.
Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit ang isang prosecutor kapag nagsimula na siyang mangagat. Kinabukasan, sa opisina ng Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman, mabilis at tiyak ang mga utos ni Eliana. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan sa Special Investigation Unit. Sa briefing room, ipinakita niya ang larawan ni Don Ricardo sa screen at nag-utos. Simula ngayon, sisimulan natin ang isang full-scale investigation laban kay Don Ricardo de Villa at sa kanyang pamilya. Ang mga kaso, bribery, tax evasion, at grave threats and coercion. Hindi ito simpleng corporate investigation. Isasangkalan natin ang dangal ng ombudsman dito. Humiling ng full financial audit mula sa Anti-Money Laundering Council at mag-apply para sa search and seizure warrant ngayon din. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan. Isang state of emergency ang idineklara sa buong tanggapan. Maya-maya, tumunog ang telepono sa opisina ni Eliana. Ang tumatawag, ang managing partner ng isang malaking law firm na kumakatawan kay Don Ricardo. Sa isang mabulaklak na boses, sinabi ng abogado, "Attorney Reyes, kaibigan naman tayo. Bakit tayo nagkakaganito? Nagkaroon lang siguro ng hindi pagkakaunawaan si Don Ricardo. Kung ititigil ninyo ito, sisiguraduhin naming hindi kayo magsisisi. Nabalitaan ko ring medyo hirap ang negosyo ng asawa ninyo. Pwede kaming magbigay ng malaking proyekto, isang halong panunuhol at pananakot." Ngumiti ng malamig si Eliana. "Attorney Cruz, gusto mo rin bang makasama sa kulungan for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Ituturing kong attempted bribery itong pag-uusap natin at isasama ko ang recording sa ebidensya. At pakisabi sa kanya, madaling manampal gamit ang pera, pero ang kabayaran nito ay haharapin niya sa bilangguan." Ibinaba ni Eliana ang telepono. Nagsimula na ang digmaan, ngunit hindi pa niya alam na sa likod ni Don Ricardo ay may isang mas malaking kapangyarihan sa gobyerno na maging siya ay hindi basta-basta mababangga. Mabigat ang hangin sa opisina ng Special Prosecutor. Sa labas, madilim ang langit, tila anumang oras ay bubuhos ang ulan. Nakatitig si Eliana sa isang papel sa kanyang mesa. Nakatatak dito ng pula ang mga salitang, "Search warrant application denied." Bihira para sa isang korte na tanggihan ang isang warrant application para sa isang kaso na may malinaw na ebidensya. Alam ni Eliana na hindi ito isang simpleng legal na desisyon. Tumunog ang telepono. Ang pangalan sa caller ID, Fiscal General Manuel Gonzales. Huminga ng malalim si Eliana bago sagutin. "Magandang araw po, Fiscal General. Si Eliana po ito." Mula sa kabilang linya, narinig ang mayabang na boses ni Gonzales. "Hoy, Eliana, masyado kayatang abala ngayon. Narinig ko na iniimbestigahan mo ang isang malaking kumpanya nang walang paalam sa akin. Yung kaso ni Don Ricardo de Villa. Alam mo, malapit kong kaibigan yan. Mukhang may hindi lang kayo pagkakaunawaan." Humigpit ang hawak ni Eliana sa ballpen. "Hindi po ito hindi pagkakaunawaan. May nakita kaming ebidensya ng krimen, tax evasion, bribery, at grave threats. Hindi po ito isang bagay na dapat ninyong pakialaman, sir." Narinig ni Eliana ang pag-ismid ni Gonzales. "Eliana, bata ka pa kaya, hindi mo pa naiintindihan ang politika. Kapag sinimulan nating gibain ang mga negosyante, paano na ang ekonomiya ng bansa? Isa pa, malaki ang naitulong ni Don Ricardo sa atin. Habang maaga pa, itigil mo na yan." Utos to. Tumayo si Eliana at matatag na sumagot. "Ang bigyan ng libreng pase ang isang kriminal. Yan po ba ang trabaho ng isang piskal? Susundin ko po ang batas at ang prinsipyo. Itataya ko ang posisyon ko sa investigasyong ito." Naging mas malamig ang boses ni Gonzales. "Itataya mo ang posisyon mo? Sige, tingnan natin. Magsisisi ka. Tandaan mo yan." Biglang naputol ang tawag. Bago pa maibaba ni Eliana ang telepono, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang mga lalaking naka-Amerikana.
mga ahente mula sa Internal Affairs Division ng DOJ. Walang galang, lumapit sila kay Eliana na parang isang kriminal. Ipinakita ng team leader ang isang warrant. Mula kami sa Internal Affairs. Special Prosecutor Eliana Reyes, iniimbestigahan ka para sa grave abuse of authority at selective prosecution. Simula ngayon, suspendido ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ibigay mo sa amin ang lahat ng files ng kaso, ang iyong computer at cellphone. Napangiti si Eliana sa pagkainis. Selective prosecution? Legal na corporate investigation? Iimbestigahan ninyo? Utos ba to ni Fiscal General Gonzales? Hindi sumagot ang team leader. Sinimulan ng mga ahente na halughugin ang mesa ni Eliana. Sinubukan ng mga tauhan ni Eliana na pumalag, ngunit pinigilan sila. Naging magulo ang opisina ni Eliana. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Eliana ang isang folder sa gilid ng kanyang mesa. Nakasulat, Ricky De Villas Bagman, Hit and Run Incident Report. Habang abala ang mga ahente, mabilis niyang kinuha ang folder at isinuksok sa loob ng kanyang coat. Kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib, nanatili siyang kalmado. Special Prosecutor, manatili po kayo sa inyong bahay. Bawal po kayong makipag-ugnayan sa labas. Lumabas na po kayo. Napilitang lumabas si Eliana sa sarili niyang opisina. Sa hallway, nakayuko ang kanyang mga tauhan. Tinapik niya ang kanilang mga balikat at lumabas ng gusali nang hindi lumilingon. Sa parehong oras, sa isang mamahaling Japanese restaurant sa BGC, puno ng tawanan ang isang private room. Nakaupo si Fiscal General Gonzales at sa tapat niya, si Don Ricardo at Doña Victoria na abala sa pagsasali ng alak. Ang mesa ay puno ng pinakamataas na uri ng sashimi at imported na whiskey. Masayang-masaya si Don Ricardo dahil napatigil ang investigasyon laban sa kanya. Salamat po talaga, Fiscal General, ang lakas ninyo. Nawala ang lahat ng stress ko. Hindi ko po makakalimutan ang tulong ninyo. Inubos ni Gonzales ang kanyang alak. Ricardo, dapat kasi nag-iingat ka. Bakit mo naman ginalaw ang biyenan ng isang special prosecutor? Pero sa isang banda, maganda na rin ito para maturuan ng leksyon si Eliana. Tapos na siya. Malapit na siyang matanggal sa serbisyo. Pumalakpak si Doña Victoria. Namumula na siya dahil sa alak. Ang galing ninyo, Fiscal General. Mula pa lang noong una, alam ko nang malas ang babaeng yun. Makukulong na ba siya? Ay, teka. Dapat malaman din ng iba ang magandang balita na to. Kinuha ni Victoria ang cellphone at tinawagan si Corazon. Si Corazon, na nag-iimpake para lumipat, ay nagulat sa tawag. Ayaw sana niyang sagutin, ngunit dahil nag-aalala siya para kay Eliana, sinagot niya ito. Mahina ang boses ni Corazon. Hello? Inilagay ni Victoria ang tawag sa speakerphone. Hoy, Corazon! Ako to, si Vicky. Napanood mo na ba ang balita? Malapit nang masisante ang manugang mo. Iniimbestigahan daw. Diretso na ba yan sa kulungan? Kawawa naman dahil sa katigasan ng ulo ng biyenan, nasira ang kinabukasan ng manugang. Napaupo si Corazon sa gulat. Vicky, anong sinasabi mo? Bakit si Eliana? Ako ang may kasalanan. Pakiusap, huwag ninyong galawin ang manugang ko. Humalakhak si Victoria. Huli na ang lahat. Sana lumuhod ka noong sinabi ko. Sige na. Maghanda ka ng kumain ng pagkain sa kulungan. Pagkatapos ng tawag, napahagulgol si Corazon. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung hindi na lang sana siya pumunta sa reunion, kung nagtimpi na lang sana siya. Gabi na at bumubuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Si Eliana, suot pa rin ang damit mula sa opisina, ay naglalakad sa isang lugar. Dumating siya sa isang madilim na kanto sa isang liblib na kalsada. Ito ang lugar kung saan naganap ang hit and run sa accountant na nag-iingat ng mga sikretong libro ni Don Ricardo. Basang-basa si Eliana sa ulan. Imposibleng aksidente lang to. Dapat may ebidensya rito. Bakas ng gulong, kahit anong piraso.
Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para hanapin ang anumang bakas. Malamig ang ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay parang isang mangangasong naghahanap ng biktima. Naniniwala siyang ito ang susi para ikonekta si Don Ricardo at si Gonzales, ngunit malinis na ang lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang lumang CCTV camera na nakatutok sa kanto. Pumasok siya sa isang convenience store. "Miss, anong kailangan ninyo?" tanong ng nagtatrabaho roon. Ipinakita ni Eliana ang kanyang ID. "Mula ako sa ombudsman. Yung CCTV sa labas, sa inyo ba yan? Pwede ko bang makita ang footage mula noong 1 linggo? Ay, yun po ba? Kinuha po ng mga lalaki kahapon. Sabi po, aayusin daw. Pinalitan daw po yung buong hard drive." Nanghina si Eliana. Naunahan na siya. Tila napapaligiran siya ng isang pader ng kapangyarihan. Lumabas siya ng convenience store at naglakad sa ulan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. "Hello? Sino po ito?" Mula sa kabilang linya, narinig niya ang nanginginig na boses ng isang lalaki na binago ng isang voice changer. "Special Prosecutor Eliana Reyes po ba? Alam ko po kung ano ang hinahanap ninyo. Ang mga secret ledger ni Don Ricardo at ang recording ng usapan nila ni Fiscal General Gonzales. Nasa akin po." Nanlaki ang mga mata ni Eliana, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. "Sino ka? Nasaan ang ebidensya?" Sumagot ang lalaki at ibinaba ang tawag. "Mamayang 11 p.m. sa Luneta Park, parking lot. Mag-isa kang pumunta. Kapag may sumunod sa'yo, kanselado ang usapan." Toot, naputol ang tawag. Tinitigan ni Eliana ang kanyang cellphone. Maaring isang patibong, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Sa dilim, nagsisimula na ang pagganti. Malakas ang buhos ng ulan sa parking lot ng Luneta Park na tila nilamon ng kadiliman. Karamihan sa mga ilaw ay patay na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam. Huminto ang sasakyan ni Eliana sa isang madilim na sulok. Kahit mabilis ang galaw ng kanyang windshield wiper, hirap itong labanan ng malakas na ulan. Mahigpit ang hawak ni Eliana sa manibela habang tinitingnan ang kanyang mga salamin, nagbabantay sa posibleng sumusunod. Sa passenger seat, nakahanda ang isang stun gun. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa pag-iisip na baka ito ay isang patibong. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, isang lalaking nakaitim na kapote ang lumitaw mula sa dilim, iika-ika. Lumingon-lingon muna ito bago lumapit sa sasakyan ni Eliana. Bahagya lang niyang ibinaba ang bintana. Tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero at lumitaw ang isang payat at basang mukha. May malalalim na eye bags ito at isang sugat sa gilid ng labi. Pamilyar ang mukha. "Special Prosecutor Eliana Reyes po ba?" tanong ng lalaki. Tinitigan siya ni Eliana at nanlaki ang mga mata. "Ikaw, si Mang Berto, hindi ba? Noong kaso ng pagnanakaw sa tindahan 5 taon na ang nakalipas, ako ang tumulong sa'yo." Tumango si Mang Berto, nangingilid ang luha. "Naaalala niyo pa po pala, kung hindi po dahil sa inyo, nabubulok na po ako sa kulungan. Gusto ko po sanang suklian ang tulong ninyo at ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon." Si Mang Berto ay kasalukuyang driver ni Don Ricardo. Ikinuwento niya ang lahat. Nangako si Don Ricardo na tutulungan siya sa operasyon ng kanyang ina, ngunit sa araw mismo ng operasyon, binawi nito ang pangako at binugbog pa siya. "Demonyo po ang taong yun, ma'am. Hindi na operahan ng nanay ko kaya namatay po siya. Tapos narinig ko po kahapon kung paano ninyo ipinagtanggol ang biyenan ninyo. Noon po ako nagdesisyon, kayo lang po ang makapagpapabagsak sa kanila." May inilabas si Mang Berto mula sa kanyang damit, isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik. Isang memory card mula sa dashcam ng sasakyan at isang lukot na papel. "Nandito na po ang lahat, ma'am.
Ito po ang recording ng usapan ni Don Ricardo at Fiscal General Gonzales sa sasakyan noong araw na sinampal ng asawa niya ang biyenan ninyo. At ito pong papel, ito po ang address ng rest house niya kung saan nakatago ang mga tunay na ledger kasama na ang password ng vault. Nanginginig na kinuha ni Eliana ang memory card. Ramdam niya ang galit at pag-asa ni Mang Berto. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat. Maraming salamat, hindi masasayang ang tapang mo. Ipangangako ko, bibigyan ko ng hustisya, pati ang pagkamatay ng nanay mo. Yumuko si Mang Berto at nawala sa dilim. Nilock ni Eliana ang pinto at binuksan ang kanyang laptop. Nang i-play niya ang file, napuno ang sasakyan ng malakas na boses ni Don Ricardo at ng malanding boses ni Gonzales. Recording, Ricardo, Fiscal, nagkamali lang po ang asawa ko. Sinampal lang naman yung matandang labandera, tapos yung manugang, prosecutor pala. Kailangang turuan ng leksyon. Gonzales, huwag kang mag-alala. Pinatigil ko na si Eliana. Sisiguraduhin kong matatanggal siya sa serbisyo. Basta yung napag-usapan nating shares sa kumpanya, ha, Ricardo? Siyempre, Fiscal. Inihanda ko na po ang mga dokumento sa vault sa rest house ko sa Tagaytay. Kunin niyo na lang po sa weekend. Nanginginig sa galit ang mga kamao ni Eliana. Hindi lang ito simpleng kaso ng pang-aabuso. Ito ay isang malaking sindikato ng isang korap na opisyal at isang abusadong negosyante na yumuyurak sa mga mahihirap. Isinara ni Eliana ang laptop. Hindi na siya maaaring magtiwala sa opisyal na proseso. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang kabatch sa law school na isa na ngayong judge sa Regional Trial Court. Alauna ng madaling araw, sa isang maliit na 24 oras na lugawan sa Maynila, magkaharap si Eliana at ang kaibigan niyang si Judge Paulo. Gulat na gulat si Judge Paulo sa nakita sa laptop at sa papel. Eliana, totoo ba to? Si Fiscal Gonzales. Kapag pumutok to, buong Pilipinas ang mayayanig. Tumingin si Eliana sa kanyang hindi nagalaw na lugaw. Kung dadaanin ko sa normal na proseso, malalaman ni Gonzales at mawawala ang ebidensya. Kailangan ko ng tulong mo, hindi ito personal na paghihiganti. Kailangan nating ipakita na buhay ang hustisya. Nag-isip sandali si Judge Paulo at tumango. Kumuha siya ng mga dokumento mula sa kanyang bag at nagsimulang magsulat. Mabilis ang galaw ng kanyang ballpen. Heto, isang nighttime urgent search and seizure warrant. Kasama na rin ang warrant of arrest. Itinatay ako ang posisyon ko rito, kaya siguraduhin mong magtatagumpay ka. Kapag pumalpak to, pareho tayong tapos. Buong pusong tinanggap ni Eliana ang warrant. Agad siyang nagpadala ng text message sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa dati niyang team. Urgent Assembly sa opisina ni Marco, civilian attire, top secret. 3:00 ng madaling araw, sa loob ng wasak na opisina ni Marco, nagtipon ang 5 prosecutor at investigador. Agad silang tumugon sa tawag ni Eliana. Iginuhit ni Eliana sa isang whiteboard ang mapa ng rest house ni Don Ricardo. Ang target, ang private rest house ni Don Ricardo sa Tagaytay. Sa likod ng pader ng wine cellar sa basement, may secret vault. Nandoon ang mga tunay na ledger na naglalaman ng listahan ng mga opisyal na kanyang sinuhulan. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man may makaalam. Isang batang prosecutor ang nagsalita. Hinihintay po namin ito, ma'am. Galit din po kami sa mga ginagawa ni Fiscal Gonzales. Tapusin na po natin to ngayon. Sumakay sila sa one-ton truck ni Marco para hindi sila matunton. Habang binabagtas nila ang daan sa gitna ng hamog, ipinikit ni Eliana ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang ina. Inay, konting tiis na lang po. Malapit nang matapos to. Bago sumikat ang araw, tahimik nilang inakyat ang bakod ng rest house. Tulog ang mga security guard. Madali silang nakapasok. Ayon sa sinabi ni Mang Berto, itinulak ni Eliana ang isang bookshelf sa study at natagpuan ang hagdanan pababa. Malamig ang hangin sa wine cellar.
Kinatok ni Eliana ang bawat pader hanggang sa makarinig siya ng kakaibang tunog. Pinindot niya ang isang brick at umikot ang pader. Inilalantad ang isang malaking vault. Itinipe ni Eliana ang password. PEEP. Beep, 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 dang. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, tambak ang pera at mga itim na leather-bound na ledger. Nanginginig na binuksan ni Eliana ang isang ledger. Sa unang pahina pa lang, nakasulat na ang pangalan ni Gonzales, ang petsa at ang halaga ng suhol. Ito ang bombang magpapasabog sa kahambugan ni na Don Ricardo, Doña Victoria at Fiscal Gonzales. Nahanap ko na. Nakuha na natin. Umalis na tayo. Kunin ninyo ang lahat. Mabilis ang pag-alis ni Eliana. Pagbalik sa truck, tumingala siya sa langit. Tumila na ang ulan at sumisikat na ang araw. May kinuha siyang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang imbitasyon para sa isang charity bazaar na inorganisa ni Victoria. Ngayong araw, 2:00 ng hapon, sa Grand Maharlika Hotel Grand Ballroom, ang parehong lugar kung saan sila ininsulto. Doña Victoria, handa ka na ba sa party mo? Gagawin kitang pinakakawawa sa pinakamasayang araw mo. Umuwi si Eliana para magbihis. Ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa dati, ngunit sa loob ng kanyang puso nag-aalab ang apoy ng hustisya. Oras na para sa pagganti, lahat ay handa na. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga chandelier ng Grand Maharlika Hotel Grand Ballroom. Ang lugar kung saan sinampal si Corazon ay pinalamutian ngayon para sa isang charity bazaar for the underprivileged. Puno ang lugar ng mga politiko, negosyante at media. Ang bida sa araw na ito, si Doña Victoria, ay nakasuot ng puting-puting gown, nagpapanggap na isang anghel ng kawanggawa. Sa harap ng mga kamera, kunwari siyang nagsasalita. Alam nyo, walang higit na kaligayahan kaysa sa pagbabahagi ng iyong biyaya. Ang De Villa Corporation ay patuloy na tutulong sa mga nangangailangan. Ay sandali, naiiyak yata ako. Nagpanggap siyang pinupunasan ng kanyang luha. Sa tabi niya, ang kanyang asawang si Don Ricardo ay abala sa pakikipagkamay sa mga kongresista. Buong akala niya ay ligtas na siya. Congressman, kapag inilunsad na ang biography ko, sana makapunta kayo. Habang nagkakasiyahan, kinuha ng MC ang mikropono. At ngayon, mga kaibigan, ang highlight ng ating gabi. Panoorin natin ang video ng mga charity works ni na Don Ricardo at Doña Victoria de Villa. Pumalakpak ang mga tao, dumilim ang ilaw at umilaw ang malaking screen. Lumabas ang mga litrato ni Don Ricardo na nagbubuhat ng bigas na halatang scripted, ngunit biglang nagkaroon ng static. Nagbago ang video, ang eksena, loob ng isang sasakyan. Malinaw na nakikita ang mukha ni Don Ricardo at ni Fiscal General Gonzales na puno ng bulungan ng lugar. Sa video, nag-abot si Don Ricardo ng isang bag na puno ng pera. Fiscal, heto, tanggapin niyo po at ayusin niyo yung gulo ng asawa ko. Sinampal lang naman yung matandang labandera, tapos umepal yung manugang na prosecutor. Tiningnan ni Gonzales ang pera at tumawa. Huwag kang mag-alala. Pinatigil ko na si Eliana. Sisiguraduhin kong matatanggal yan. Basta, yung usapan nating shares ha? Ang nakakagulat na usapan ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Namutla si Doña Victoria. Nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang baso ng champagne. Crash! Naging magulo ang lahat. Sumigaw si Victoria. Patayin yan! Patayin! Sinong nag-set up nito? Habang nagsisisigaw siya, bumukas ng malakas ang pinto. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Eliana. Hindi na siya ang simpleng manugang. Nakasuot siya ng plansadong dark blue suit at sa kanyang dibdib kumikinang ang sagisag ng isang prosecutor ng Pilipinas. Sa likod niya, nakahilera ang kanyang mga tauhan. Naglakad si Eliana sa red carpet. Dire-diretso ang kanyang tingin kina Don Ricardo at Victoria. Umakyat siya sa stage at inagaw ang mikropono. Ako si Special Prosecutor Eliana Reyes ng Office of the Ombudsman.
Simula ngayon, ipapatupad na namin ang batas laban kina Don Ricardo at Victoria de Villa. Sumigaw si Don Ricardo, Eliana, nababaliw ka na ba? Suspendido ka! Lumayas ka rito! Security! Nang akmang lalapit ang mga security, mabilis silang pinigilan ng mga tauhan ni Eliana. Kumuha si Eliana ng isang papel mula sa kanyang bulsa, isang bagong labas na warrant of arrest. Suspect Don Ricardo de Villa para sa kasong bribery, plunder at tax evasion. Suspect Victoria de Villa para sa kasong physical assault, perjury at obstruction of justice. Inaaresto ko kayo ngayon din. Sumigaw si Victoria, aresto. Nakakatawa ka. Hindi mo kami kilala. Tawagan mo si Fiscal General Gonzales. Mahal, tawagan mo siya. Nanginginig na kinuha ni Don Ricardo ang kanyang cellphone, ngunit walang sumasagot. Tiningnan sila ni Eliana nang may panunuya. Hindi yan sasagot. Si dating Fiscal General Gonzales ay inaresto na rin ng DOJ para sa kasong bribery. Ang bag na ibinigay mo at ang ledger mula sa rest house mo, yan ang mga ebidensya. Nang marinig ang salitang ledger, napaluhod si Don Ricardo. Alam niyang tapos na ang lahat, ngunit si Victoria ay sumugod kay Eliana. Bruha ka! Sino ka para arestuhin kami? Bago pa siya makalapit, mabilis siyang pinigilan ni Eliana. Ibinulong niya sa tenga ni Victoria gamit ang mikropono para marinig ng lahat ang babaeng minaliit mo at sinampal ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, ang aking ina. Hinusgahan mo ang mga tao base sa pera, pero sa mata ng batas, isa ka lang bilang natatawagin. Oras na para hubarin yang magarang damit at magsuot ng uniforme ng preso. Sa hudyat ni Eliana, pinusasan si Victoria. Klang, pinusasan din si Don Ricardo. Ang mga flash ng kamera ay kumislap. Kinukunan ang huling sandali ng kanilang kahambugan. Habang kinakaladkad palabas, sumigaw si Victoria. Bitiwan niyo ako. Ako ang asawa ni Don Ricardo de Villa. Papatayin ko kayong lahat. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay. Tumingin si Eliana sa kanilang likuran at huminga ng malalim. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang asawang si Marco at ang kanyang biyenang si Corazon. Itinaas ni Marco ang kanyang hinlalaki. Si Corazon ay umiiyak. Bumaba si Eliana sa stage at lumapit kay Corazon. Sa harap ng lahat, yumuko ang Special Prosecutor ng Pilipinas sa kanyang biyenan. Inay, pasensya na po kung natagalan. Tapos na po ang lahat. Wala na pong mangmamaliit sa inyo. Niyakap ni Corazon ang kanyang manugang. Eliana, anak, nag-alala ako sa iyo. Salamat, maraming salamat. Pamilya ang ginagalaw nila, inay. Hindi ko po yan palalampasin. Manugang niyo po ako. Niyakap ni Marco si Eliana. Ang galing mo, mahal. The best ka. Ang madamdaming eksena ay kinunan ng mga kamera. Ang kasamaan ay naparusahan, ang hustisya ay nanaig, at ang pag-ibig ng pamilya ay lalong tumibay. Ngunit alam ni Eliana na hindi pa tapos ang laban. Ang isang pusang nasukol ay nangangagat. Kinabukasan, sa pinakamalaking law firm sa bansa, nagpupulong ang mga abogado. Sa screen, ang larawan ni Victoria na inaaresto. Kung sa korte tayo lalaban, talo tayo, malakas ang ebidensya. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon gamit ang public opinion. Maya-maya, isang video ang ipinalabas. Ang CCTV footage mula sa reunion, ngunit ito ay edited. Ang eksena kung saan sinampal ni Victoria si Corazon ay tinanggal. Ang natira lang ay ang eksena kung saan binali ni Eliana ang braso ni Victoria. Ito ang ipakalat natin sa media. Gawin nating gangster prosecutor na nanakit ng matanda para ipaghiganti ang biyenan. Sa loob ng isang oras, nagtrending ang balita. Ang publiko na humanga kay Eliana ay nagalit. Ang dating bayani ay naging kontrabida. Sa harap ng gusali ng ombudsman, sinalubong si Eliana ng mga itlog at harina. Umalis ka! Ikulong si Eliana! Sigaw ng mga tao. Sa loob ng kanyang opisina, isang fax ang dumating.
suspension order. Ang kanyang team ay binuwag. Samantala, si Victoria ay nagpanggap na may sakit at dinala sa isang mamahaling ospital. Sa harap ng kamera, umiyak siya. Ano po bang laban ko? Nagkaroon lang kami ng maliit na away, tapos bigla na lang dumating ang manugang niyang prosecutor at sinaktan ako. Takot na takot po ako. Ang kanyang peking luha ay naniwalaan ng marami. Isang online petition para tanggalin si Eliana sa serbisyo ay umabot ng 200,000 signatures. Si Eliana ay naiwang mag-isa. Sa kanilang apartment, tahimik ang lahat. Binabasa ni Corazon ang mga masasakit na komento online. Kasalanan ko to. Dahil sa akin, nagkakaganito si Eliana. Dapat mamatay na lang ako. Nang marinig ito ni Eliana, nadurog ang kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone ni Corazon. Inay, wag po ninyong basahin yan. Hindi po totoo yan. Malalampasan din po natin to. Umiyak si Corazon. Eliana, anak, sumuko ka na lang. Humingi ka ng tawad. Paano kung makulong ka? Maging si Marco ay sumuko na. Mahal, baka dapat humingi ka na lang ng tawad para tumigil na sila. Ngunit umiling si Eliana. Hindi pwede. Kapag ginawa ko yan, aaminin kong may kasalanan ako at ang tunay na may kasalanan ang mananalo. Mas mahalaga sa akin ang dangal ni inay kaysa sa akin. Gabi-gabi, hindi makatulog si Eliana. Madaling araw, habang tulog ang lahat, bumangon si Corazon. Naalala niya ang voice recorder na ibinigay ni Marco. Hinalungkat niya ang kanyang lumang damit at kinuha ito. Nanginginig na pinindot niya ang play button. Recording, Vicky. Hoy, Corazon! Sinadya mo to, no? Corazon, hindi. Nakaupo lang ako rito. Vicky. How dare you, you lowly servant. Lumuhod ka. Pak. Vicky. Kailangan mo pa yata ng isa para matauhan. Napaupo si Corazon. Ang buong katotohanan ay nasa recording. Ang mga insulto, ang sampal, ang pagdating ni Eliana. Naluha si Corazon. Niyakap niya ang recorder. Ako ang magtatapos nito. Ipaglalaban ko ang manugang ko. Kinabukasan, maagang umalis si Corazon. Nagiwan siya ng note. Mamamalengke lang ako. Kumain na kayo. Ngunit hindi sa palengke ang punta niya, kundi sa National Press Club para sa isang press conference. Sa harap ng 12 ng kamera, umupo si Corazon. Ang manugang ko po ay hindi isang gangster. Ipinagtanggol niya lang po ang kanyang ina na sinasaktan. May ebidensya ka ba? Sigaw ng isang reporter. Inilabas ni Corazon ang voice recorder at pinatugtog ito. Nang marinig ng lahat ang sampal at ang mga insulto, natahimik ang buong press conference. Umiyak si Corazon. Ito po ang katotohanan. Ang manugang ko ay hindi umabuso sa kapangyarihan. Iniligtas niya lang po ako. Isa po siyang tunay na prosecutor na naglilingkod sa bayan. Biglang pumasok si Mang Berto at ang iba pang biktima ni Don Ricardo. Tinulungan po ako ni Special Prosecutor Reyes noong wala nang gustong tumulong sa akin. Itigil niyo na po ang paghusga sa kanya. Sa bahay, nagulat si Eliana nang makita ang kanyang ina sa TV. Ang dati niyang mahinhing ina ay isa ng matapang na mandirigma. Umiyak si Eliana. Inay, bakit po? Para sa akin, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating galit na komento ay napalitan ng suporta. Sorry, Prosecutor Reyes. Go, Super Prosecutor. Ikulong ang mga De Villa. Tumayo si Eliana. Isinuot niya ang kanyang uniforme. Oras na para tapusin ang laban. Pagdating niya sa gusali ng ombudsman, sinalubong siya ng libu-libong tao na may mga kandila at placards. Eliana! Eliana! Sigaw nila. Yumuko siya at pumasok sa gusali. Ang mga dating umiiwas sa kanya ay pumalakpak. Dumating ang isang mataas na opisyal. Special Prosecutor, welcome back. Ang suspension ninyo ay inalis na. Nasa inyo na po ang buong kapangyarihan sa kasong ito. Ngumiti ng malamig si Eliana. Pakitawag ang buong Special Investigation Unit. Magpulong tayo ngayon.
Sa briefing room, idinikit niya ang mga litrato ni na Don Ricardo, Victoria at Gonzales at nilagyan ng malaking X, oras na para sa pagganti. Walang areglo, maximum penalty. Ang luha ng aking ina ay babayaran nila ng dugo. Simulan na, lumipas ang ilang buwan, araw ng hatol. Sa loob ng korte, nakaupo ang tatlong akusado, suot ang uniforme ng preso, si Don Ricardo, si Gonzales, at si Victoria na tulala. Sa kabilang panig, si Eliana, at sa likod niya, sina Corazon at Marco. Binasa ng hukom ang hatol. Pinauusapan. Ang akusadong si Don Ricardo de Villa, guilty sa kasong plunder at bribery, hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang akusadong si Manuel Gonzales, guilty sa kasong bribery at abuse of authority, hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong at multang 50 milyong piso. Naghiyawan ang mga tao. Napaupo si Don Ricardo. Tiningnan ng hukom si Victoria, ang akusadong si Victoria de Villa. Ginamit mo ang iyong yaman at kapangyarihan para manakit ng isang mahirap na tao at baliktarin ang katotohanan. Isa itong mabigat na krimen. Hinahatulan ka ng 5 taong pagkakakulong. Sumigaw si Victoria. Ano? 5 taon? Nababaliw ka ba? Hindi mo ako kilala. Gawa-gawa lang lahat ni Eliana yan. Kinuyog siya ng mga guwardiya. Habang kinakaladkad palabas, isinigaw niya, Eliana, hindi ka magtatagumpay. Papatayin kita paglabas ko. Hindi kumibo si Eliana. Tiningnan niya lang ito ng malamig. Nang magsara ang pinto, lumingon siya sa kanyang ina. Nagkatinginan sila. Tapos na ang lahat. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng mga kamera. Hindi po ito paghihiganti. Ito po ay pagtatama ng mali. Ang batas ay dapat maging panangga ng mahihina, hindi sandata ng malalakas. Nais ko lang pong ipakita na may mga bagay na hindi nabibili ng pera ang pagmamahal sa pamilya at ang katotohanan. Nagpalakpakan ang mga tao. Umuwi sila. Pagbukas ng pinto, amoy sinigang at inihaw na liempo ang sumalubong sa kanila. Sa mesa, isang masaganang hapunan ang nakahanda. Isang simpleng salusalo ng pamilya. Halika na, kain na tayo. Pagod ang manugang ko, sabi ni Corazon. Naku, Nay, paano naman ako? Biro ni Marco. Ikaw, araw-araw kang kumakain dito. Si Eliana, abala sa pagliligtas sa bayan, sagot ni Corazon. Naupo si Eliana. Ang tunog ng paggisa ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Sinubuan siya ni Corazon ng isang malaking subo. Masarap ba? Opo, inay, pinakamasarap sa buong mundo. Nagtawanan sila. Sa TV, binalita ang tagumpay ni Eliana. Pinatay ni Corazon ang TV. Mas masaya kapag nag-uusap tayo. Hindi na nahihiya si Corazon. Hindi na mahalaga sa kanya kung ano ang tingin ng iba. Para sa kanya, si Eliana ay hindi lang isang prosecutor. Siya ang matapang niyang manugang. Cheers! Sabi ni Eliana, para sa kapayapaan ng ating pamilya. Cheers, sagot ni Marco. At Nay, may reunion daw po ulit kayo. Gusto niyo pong pumunta? Umiling si Corazon. Wag na, puro lang pagyayabangan doon. Mas gusto ko pang kasama kayo rito sa bahay, kumakain ng liempo. Ito ang tunay na kaligayahan. Nagtawanan silang muli. Sa labas, kumikinang ang mga ilaw ng syudad, ngunit wala nang hihigit pa sa init at liwanag na nagmumula sa bintana ng kanilang tahanan. Ang nagpabagsak sa malaking kasamaan ay hindi kapangyarihan o batas. Ito ay ang pag-ibig ng isang pamilyang handang ipagtanggol ang isa't isa. Sa gitna ng umuusok na sinigang, ang mga masasayang mukha ni na Eliana, Corazon at Marco ay parang isang perpektong larawan. Ang kanilang gabi ay magiging mahaba at puno ng init. Dahan-dahang lumalayo ang kamera at nagtatapos ang kwento na may huling salita. Ang hustisya ay nagsisimula sa pamilya. Grabe, nakakagaan ng loob ang miserable nilang katapusan, hindi ba? Isang kwento
kung saan mas nagniningning ang pagmamahal ng isang manugang sa kanyang biyenan kaysa sa kanyang mataas na posisyon. Ang tapang na ipinakita ni na Corazon at Eliana para sa isa't isa ay tunay na kahanga-hanga. Totoo nga ang sinabi nila, mas masarap pa sa anumang handaan sa hotel ang simpleng liempo na pinagsasaluhan ng pamilya. Sana, sa ating mundo, matuto tayong huwag manghusga base sa panlabas na anyo at manatiling buhay ang hustisya. Maraming salamat sa lahat ng aming subscribers na sumabay sa aming pag-iyak at pagtawa. Naway ang inyong mga tahanan ay mapuno rin ng init, pagmamahal at tawanan tulad ng pamilya ni Eliana. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan lang po ng komento ng salamat sa kwento. Muli, ito ang inyong lingkod. Maraming salamat.